Isigasan mo! Lakas! Ubos! Uy, puting! Siguro pinagkagdi. Pati ang ulo. Sagdad na. Huwag po siya. Katapos lang ng bagyo. Kaya banat na naman ang mga espiro. May kasunod na naman to na bagyo. So sana bigyan kahit 3 araw na linaw. At makayari man lang tayo, makaipon tayo ng pangulam. Wala tayong pang-budget mga 150 dyan. 200 pa abutin gastusin dyan. Ay, Ha? ang oras ay Dalawa lang makina yan? alas 7:39. Hindi, ganito na yung makina Medyo tanghali na. Dalawa lang. Yan, antay lang si Jordan kasi bumili ng gasolina. Malinaw na siya, malinaw na siguro yan. Pumunta nga tayo na lakas ng araw. Tubig, yung pagkain natin nandyan na. Alright, at mamaya mag-iihaw na lang tayo ng isda. Kasi yun ang masarap. Okay, doon ulit tayo sa isla. Biyahe kami mga lods. So, let's go. Si Tio Romel, kasama yun? Lang. Ayun no, nakarano na pala sa bangka niya. Yan ako. Aton ko ng buwas na madaling araw pa kita. Aton na! Araw pa kita buwas. Oo. Dito kita kan Sikat TV. Sikat TV, pupunta natin yan si Sikat TV. Million followers sa Facebook. Let's go! Biyahe tayo! Welcome back sa panibagong episode. Dalawang bangka nga pala ang ginamit namin at dalawa kami na mag-hunt ni Utol. Yung tatlo nasa bangka lang. Ito nga pala ay pangalawang baba na namin at dito na ako sumakay sa bangka na to. Sa unang baba may King Mac na nanayari si Utol at ako ay wala pa kahit isang isda. Ilang oras din pala ang lumipas nang makababa kami sa bangka dito sa spot na to. Halos wala akong nakasalubong na malalaki kaya hindi ako nakayari mga lods. Si Utol ang nakayari ng malalaki. Isang King Mac at isang GT na kagad ang nayari niya. Pero ang oras na ito ay halos mag-aalas 11 na rin ng tanghali. Mahabang nilangoy at halos ilang beses din nag-drop. Pero puro pagod lang ang nakamit ko mga lods. Pero hindi pa rin naubusan ng pag-asa dahil napakataas pa ng araw at matagal pa ito bago lumubog. Ganon talaga minsan ang spearfishing. Tapat-tapat lang ang mga malalaki. Kung saan matapat, yun ang makakayari mga lods. Kaya tiyaga-tiyaga lang tayo. At ito na nga pala ang sumunod kong pagsisid sa bahurang ito. Malakas ang current sa mga oras na ito kaya hirap kahit napailalim. Pero lalapat tayo dito mga lods at mag-aabang tayo ng isda na pwedeng lumapit at baka makatira tayo. At dito na nga ay nakalapat na tayo at una kong tiningnan sa may bandang likuran. Sa ilang segundong pag-aantay, sa wakas may nagpakita na at isang unicorn pero hindi pa gaano kalaki. Nakafocus na ako dito at ito na yung bala ko talagang kunin kaya inantay ko na lang na makalapit ng gusto. Ang tagal nga lang ibigay ang tamang distansya pero nung kaya nang abutin at balak na sanang lumingon ulit pabalik kaya titinak na. Bigla akong napalingon sa may bandang likuran at isang napakalaking barakuda ang nakita ko. Hindi nga lang nahagip sa camera dahil nga sa kulay ng tubig. Medyo malabo na kasi mga lods. Unang isda pa lang na ibinigay at ito yung naging pangulam namin sa tanghalian. Isang blue spine unicorn at good size na rin to mga lods. Sayang! Tumira ko ng sulaan, may napakalaking dampot pala sa likuran ko. Sayang!
Nang maituog ko ang sura na ito, nag-drop pa ng ilang drop pero wala na talagang nagpakita na isda at di na tayo nakayari pa ng sumunod. Kaya dumiretso na lang sa bangka. Akyat na tayo mga lods dahil tanghali na at mag-iihaw pa kami. Medyo maalat man ang dalawang baba na ito sa umaga, pero sa hapon naman ay bumawi tayo mga lods at malalaki ang nayari natin. Abanti na tayo at pandar lang ng makina. Bakar. Mag-ihaw lang kami at kakain muna. Alas 11:23. Yan na. Yan lang yung mga bangka kasi mababaw. Sasayad. Pasok ba? Natin ulit mamaya. Pagkamadaanan natin ulit mamaya. Start na ulit kami ng mamana. So, nakapagpahinga na. Sila. Alas 12:37. Sa unang baba namin ni Utol pagkatapos ng tanghalian, ito yung unang drop ko dito sa bahurang ito na nakita ko mga lods. Malakas ang agos at nadaanan ko lang ang bahurang ito na nakaumbok. Kaya sinubukan ko mag-drop dito at baka makayari tayo. Ang dami sana mga maliliit, ang daming snake unicorn dito at surgeon fish. Pero hindi yan ang target natin. Lumapat ako dito at mag-aabang dahil ang tubig, ang kulay ay napakalabo pa rin. May mga sardines din akong naaninag sa may bandang unahan. Kaya nagantay pa tayo dito ng ilang segundo. Tumagal din ang pag-aantay. Kahit saan ako lumingon, walang nagpapakita na malaki. Kahit man lang sana, pwedeng maiulam pero wala talaga. Kaya dito nga mga lods, naisipan kong umahon na lang. Habang nagpapahinga ako sa ibabaw, may biglang dumaan na malaking king mac. Agad akong nag-drop dito at sinubukan ko. At ito ay nayari natin mga lods. Panalo talaga ang tagpong ito dahil hindi inaasahan ang isdang ito ay malaki na mga lods. Unang isda na ibinigay at hindi tayo nabigo dito. Lakas! Ubos! Kasi Utol,
malaki-laki to. Ubus. Halos ubusin ang line ko sa reel kaya medyo matagal bago ko na-recover ang isdang ito. Pero panalo pa rin ang bawat hatak dahil alam kong malaki na ang isda. Nang mailagay ang King Mac sa bangka, ibinalik ko ang shafting at inayos ko ang line dahil ang haba ng nahatak. Pagkatapos ng mga lods ay umakyat na ako ng bangka at lilipat kami. Malakas ang agos kasi. Ang layo na nang inabot dahil tinangay na ng agos kaya babalik tayo kung saan natin nayari ang King Mac. Hindi ako nakuha yung King Mac. Kailangan tayo ng agos kaya balik tayo. Let's go! Nakailang drop din kami ni Utol kung saan ko nakuha yung unang King Mac pero hindi na kami pinala doon na makadagdag pa ng isda mga lods. Kaya nagpaanod na lang din kami ni Utol at naghanap pa rin kami ng ibang bahura kung saan kami makakayari ng susunod na isda. Nang makalapat na nga ako dito sa sumunod na bahura, napalingon ako sa may bandang likuran. Subalit sa di inaasahang pagkakataon, may isang King Mac na nagpakita dito. Pilipit mo sa pagkakalapat, pinilit ko pa rin para makabawi ng magandang posisyon. At dahan-dahan lang mga lods para hindi magulat ang isda. Hirap man dito, pero ito ang nangyari mga lods. Close open na ako para nga hindi lumayo ang isda kagad. Pero nagulat naman dahil naandyan si Utol sa may bandang taas. Hindi siguro ako napansin kaya nag-drop din siya. At yun nga nangyari mga lods. Kaya sinundan ko na lang ang isda at sinabayan na rin ng paghabol. Close open pa rin tayo at ito na nga. Tuloy-tuloy din sa paghabol si Utol pero ako ang nabigyan ng tamang distansya kaya agad ko nang tinira ang isda dahil alam kong tatagusin na ng shafting sa distansyang ito. Kabado rin ako sa naging patama ko kaya mabilis akong umahon at ito yung hindi malilimutang kaganapan sa ilalim ng dagat. Ah! Oh! Ah! Dapa! Ah! Dapa! Oh! Ayo, isiko shot mo! Isiko shot mo! Niluwagan ko ng gusto ang reel at hinayaan kong hatakin niya ang line. Pero bahagya ko pa rin kinokontrol ito
para mabilis itong mapagod. Ilang minuto rin ang itinagal ng hatakan at hirap din si Utol sa paghabol dahil napakalayo ng narating ng isda. Ilang segundo pa ang lumipas hanggang sa maabutan na nga namin ng isda. Nakalapat na ito sa bahura at si Utol ay nakaredy na rin para second shot ng isda. Dami na. Ano takot? Habol. Nagulat eh. Titirahin ko na nagulat sa'yo. Kuminarin din si Utol, nagulat yung isda. Pagkatapos ng buong kaganapan sa King Mac, hindi na ulit kami pinalad ng sumunod na isda. At dito nga napagplanuhan namin na umakyat ng bangka at lilipat kami ng ibang bahura. Lipat tayo, lipat. Lipat daw. Ha? Tayo pa sa kanila. Saan daw? Okay. Oo, doon tayo. Balik kami doon sa kung saan nakuha ni Utol yung isang tanigi. Alas 2:40. Pwede pa yan. Oo, doon tayo. Okay. Bali, 3 King Mac na yan. Dito na kami. Gawa pa kami na isang baba. Alas 3:07. Let's go. That's it. Kadakon turay. Grabe. Turay na bait fish or sardines, ito yung paborito ng mga pelagic. Nang marating ko na nga ang target na bahura kung saan ako lalapat at mag-aambush tayo. 8 meters deep lang, kaya napakabilis ko makaabot sa bahura. Kalat ang sardines sa spot na to, kaya nang makalapat ako, ito ang bumungad.
Naghahunt ng pagkain ng Brasi Tribali na ito pero sa pana tumapat kaya ito ang nangyari. Kita lang naging patama kaya halos hindi na makagalaw ang isda. Panalong panalo mga lods sa unang baba. Segundo lang ang lumipas, nabigyan kagad tayo ng quality na isda. Akalain mo ba naman sa ganito kababaw na spot, makakayari ka ng ganitong isda? Panalong panalo talaga. Next drop nang may ready na ulit ang spear gun. Same pa rin ang bahura ang lalapatan natin. Ambush muli ang magiging paraan natin dito. Dahil nga sa malabo ang tubig. Hindi alintana ang ganitong kulay ng tubig lalo na kung marami namang bait fish sa paligid. Kaya nagabang ako dito, nagantay tayo ng ilang segundo ulit hanggang sa may mapansin ako dito sa bandang kanan. Isang trevally na nanggaling sa may bandang likuran pero mabilis itong papalayo. Pinahabulan ko pa rin ng tira kaya inabot ito mga lods. Malaki talaga ang kaibahan ng maiksi at mahaba na spear gun kahit na long range na ito pero inabot pa rin. Pangalawang Brasi trevally na to. Sa hapon na ito mga lods kaya panalong panalo. Ha? Yo. Habang hinahata ko naman pataas ang isda na to, may pating mga lods na naandyan sa baba at pilit na inaabot ang isda na napana natin. Kaya hinawakan ko na ito at inangat mga lods dahil naandyan pa siya at hindi umaalis. Naandyan na rin ang bangka at nakaakyat na rin si Utol kaya aakyat na rin tayo mga lods. At ang oras na yan ay ayos na at uuwi na tayo. Panalo na at nakayari din si Utol ng isa. Uy, pating. Ayan ako. Umpisa na tayo ng shoutout dito mga lods. At unahin na natin to si Boss Wag. Shoutout sa iyo. TD Vlog ng Mindoro. Shoutout sa iyo. JM Spear Fishing Adventure ng Pula, Oriental Mindoro. Ariel Wenceslao Macho ng San Isidro, Davao Oriental. Shoutout din sa iyo lods. Shoutout na rin kay Carlo Juyad, Dungiyapon, Jonathan Mikabalo at kay Robert Junida. Shoutout rin sa inyong dalawa. Dalin Villamor from Balanggiga, Eastern Samar. From Cagayan de Oro sa Arinas Family. Shoutout po sa inyo. Christian Dulpina at sa family mo dyan. Shoutout na rin. Leonora Longkop at sa family ng Pinagtuluyan, North Sagaray, Bulacan. Shoutout na rin kay Lucky Vlogs watching from Boracay. Vicente Fariolin, shoutout na rin sa iyo. Umayana family ng Antique, shoutout po sa inyo dyan. Julito Kista, John Ray, Ramon ng Masbate, Robin Ayunan ng Cainta Rizal, shoutout po sa inyo. Shoutout na rin sa Burlagdan family dyan sa Pinagbubong, Tabaco City. Pa-shoutout from Antipolo, Bibin Burlagdan Channel. Shoutout na rin sa iyo, Irano Ditisio. From Simirara, Kaluyan Tiki, Jesmar Erodias, shoutout na rin sa iyo. Dave Rins Burungan ng Davao City, shoutout na rin sa iyo. Shoutout sa Cardenio family ng Labisaris Northern Samar. Genevieve Prado from Burunga, shoutout na rin sa iyo. Niro Bianco from Italy, shoutout po sa iyo dyan. Nestor De La Rosa watching from Aba, Saudi Arabia. Larito Tudio ng Binavista, Palumpon, Leyte. Glenn Dalimpapas ng Artichi, Eastern Samar, shoutout po sa iyo. Noel Criston Umayana, shoutout na rin sa iyo.
Pancho Pantino ng Rapo-Rapo Albay, Dinis de la Cruz ng Naik Cavite, shoutout na rin sa inyo. Edwin Garcia ng San Pedro Laguna, Eve Lamorisa from Dapitan City, Mindanao, shoutout po sa inyo dyan. Biboy Lucernas ng Cainta Rizal, shoutout na rin sa iyo. Almar Turbulin ng Karamuan, Catanduanes, Asyun Sandara watching from Italy, Leon Nidoy from Rosario La Union, shoutout sa iyo dyan. Watching from Shanghai, China, Gerald Gista ng Hardin, Poblacion Bacon, shoutout sa iyo dyan. Joel Villanueva ng Washington, Kalibo Aklan, shoutout daw sa mga bulusaw, Lawaan, Eastern Samar at sa mga mangingisda dyan. From Alan Abanador ng GMA Cavite, Francis Concepcion at Jeffrey Rocha ng Southville, Calamba, Laguna, shoutout sa inyo dyan. At maraming salamat sa inyong mga komento at walang sawang panunood ng aking mga ginagawang adventure.